Magandang umaga po sa bawat isa. Happy Lord's Day, mga kapatid. For our message this morning, ay buksan po natin ang ating mga Biblia sa Hebrews chapter 12, verses 1 to 3. So it is a very familiar verse sa atin. So Hebrews chapter 12, verses 1 to 3. Ito po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every weight and sin which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us, looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. Consider him who endured from sinners such hostility against himself, so that you may not grow weary or faint-hearted. Let us pray. Father, as we come to you this morning sa pangangaral po ng inyong mga salita, dalangin namin na samahan niyo po kami ng inyong banal na Espiritu na siya ang magbigay sa amin ng kaliwanagan, ng malalim na pangunawa sa kalaliman ng inyong mga salita. At nawa ito ay magbigay sa amin ng edification at encouragement to persevere despite, Panginoon, ng mga trials and temptations na aming nararanasan, to persevere, to endure, hanggang sa muling pagbabalik po ng aming Panginoong Hesukristo. May you be glorified, maging sa pangangaral ng inyong mga salita. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Well, itong aklat ng Hebrews ay isinulat ng author sa mga Jewish Christians. So, yung mga sinusulatan dito ay mga Hudyo na Kristiyano. Ang mga Jewish Christians na ito ay nangihina sa kanilang pananampalataya at sila ay natutukso na talikuran yung gospel dahil sa mga maritinding pag-uusig at kahirapan na kanilang nararanasan. These Jewish Christians are tempted to go back to Judaism, sa Old Covenant rituals, sa kanilang temple worship and priesthood, para matakasan yung paghihirap, yung mga pag-uusig, at para ma-regain nila yung acceptance muli ng Jewish community. Ang purpose ng author dito, kung bakit niya sinulatan ang mga Kristiyano dito, upang sila ay palakasin at sila ay hikayatin na magpatuloy sa kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng kadakilaan ng Panginoong Hesukristo. Dito nga ay binanggit niya simula sa verse 1 hanggang sa mga sumunod na verse, mula sa chapter 1 hanggang sa mga sumunod na chapters. Binanggit niya dyan yung pagiging Diyos ng Panginoong Hesukristo, na siya ay higit sa lahat, sa mga anghel, sa kautusan. Pinakita niya rin dito yung kanyang pagiging ganap na pari, pagiging absolute na priest, at yung kanyang walang hanggang tipan. Well, ang mensahe ng aklat na ito ay nagpapaalala sa kanila na ang Panginoong Hesukristo lamang ang ganap na tagapamagitan, at siya lamang yung dakilang saserdote, at sa kanya lamang matatagpuan yung katiyakan ng kaligtasan. Kaya't sa kabila ng pagdurusa, sila at tayo ay tinatawag ng Diyos na manatiling tapat, sapagkat ang ating pag-asa ay nakaugat sa Kanya na hindi nagbabago magpakailanman. Dito sa chapter 12 na binasa natin, ay unang salita na binanggit ng author dito ay yung salitang therefore, o sa makatuwid. Ibig sabihin ng salitang therefore, ito yung conclusion niya. Ano yung kinukonclude niya? Doon sa chapter 11. Doon sa chapter 11 ay makikita natin yung mga heroes of faith na
sinabi ng author dyan. Binanggit niya sila dyan bilang mga halimbawa na mga taong nagtitiwala sa Diyos sa kabila ng mga pag-uusig. Tumakbo sila ng may pananampalataya sa takbuhing ito at sa huli ay nakamtan nila ang katagumpayan. So anuman yung hadlang na kanilang harapin, anuman yung hadlang na, anuman hirap na kanilang danasin, anuman yung maging kabayaran dahil sa kanilang pananampalataya, they run this race faithfully. These heroes of faith na binanggit sa chapter 11, run this race faithfully at nakuha yung katagumpayan. Dito nga sa binasa natin ay tinawag sila ng author na clouds of witnesses. Hindi ibig sabihin na sila ay nakatayo sa langit at tayo ay pinapanood as we run, as we perform, dahil hindi tayo tumatakbo para sa kanila. Na kapag hindi tayo naging tapat sa ating takbuhin, they will be disappointed dahil sa ating pamumuhay. Hindi ito katulad ng competition ng atleta, bagamat tinahalin tulad doon, pero hindi ito katulad na kailangan mong i-please ang mga nanonood para sila ay ma-impress. Mas tama sigurong tignan sila as examples. They are not onlookers. They are not looking at us. We are to look at them as our examples as we run also this race na pinaglagyan sa atin ng Panginoon. At sa pagtingin natin sa kanila, bilang halimbawa ng pananampalataya, sa biyaya ng Diyos, mapapalakas din tayo as we also run this race. Ang kanilang halimbawa ay nagsisilbing patotoo na dapat magbigay ng inspirasyon sa mga mananampalataya upang magtiis din sa gitna ng pag-uusig at pagsumikap laban sa kasalanan at sa katapatan sa paglilingkod sa Panginoon. Ngunit higit sa lahat ng ibinigay ng author dito na example, ang perfect example ay ang Panginoong Hesukristo mismo. Sinabi dito na ang Panginoong Jesus ay nagtiis ng matinding pagdurusa, nagtiis ng matinding kahihiyan, subalit nanatiling tapat sa kanyang pagtitiwala sa Diyos Ama. Nagtitiwala na ang lahat ng pagdurusa niya ay may mabuting layunin ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya dito sa chapter 12, verses 1 to 3, bilang mga tagasunod ni Kristo o bilang mga disipulo ng Panginoong Hesukristo, ay ang author ay tinatawag tayo dito na tumakbo ng may pagtitiis na nakatuon ang mga mata sa Kanya, who is the founder and the perfecter of our faith. Sa Biblia, marami tayong mga makikita na figures of speech patungkol sa pakikibaka sa buhay bilang mananampalataya. Ito ay ginagamit ng mga author ng Biblia as the Holy Spirit guides them upang maunawaan natin yung buhay bilang isang Kristiyano. At isa sa mga figures of speech na lagi nating mababasa, lalo na sa sulat ni Apostol Pablo, ay yung figure ng race. Figure ng takbuhin. Halimbawa, dito sa 1 Corinthians 9 verse 24, ang sabi ni Paul dito, Do you not know that in a race all the runners run, but only one receives the prize? So run that you may obtain it. So dito ay ginamit niya yung running and then yung may prize. Maging doon sa Philippians 3 verses 13 to 14, ang sabi, Brothers, I do not consider that I have made it my own, but one thing I do, forgetting what lies behind and straining forward to what lies ahead, sabi niya, I press on. I run toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Ito ay ginagamit upang isalarawan na ang buhay Kristiyano ay isang pakikibaka at isang karera na kailangang tahakin para sa gantimpala na naghihintay sa kanila. Simula nung tayo ay naging Kristiyano o mananampalataya, tayo na inilagay ng Panginoon sa race na ito. At ayon kay Pablo, sa 2 Timothy 4 verse 7, ang finish line nito ay yung kamatayan. Yung pagtatapos ng ating buhay
Ang sabi doon ni Pablo, I have fought the good fight. Sabi niya, I have finished the race. So right there, he finished the race. Sinulat niya ito nung alam niyang malapit na ang kanyang kamatayan. Sabi niya, I have kept the faith. Pero tayo na mga nababuhay pa ngayon, ay wala pa sa katapusan. We are still in a race. We are still running. At bilang nasa takbuhin, nangangailangan din pa rin tayo ng mga instructions and examples to follow. At yan yung makikita natin dito. Yung mensahe, the race of faith calls for endurance. Laying aside every weight and sin and fixing our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. Sa Tagalog, ang takbuhin ng pananampalataya ay humihingi ng pagtitiis sa pag-alis ng bawat pabigat at kasalanan at sa patuloy ng pagtuon ng ating mga mata sa Panginoong Hesus na siyang may akda at tagapagsakdal ng ating pananampalataya. So dalawang bagay lamang po ang nais kong sabihin. Unang-una, the race of faith calls for endurance. So ang karera o ang takbuhin ng pananampalataya ay nangangailangan ng pagtitiis. Well, the Christian life is a race set by God Himself. O ang Diyos ang nag-set ng race natin. Each believer has a unique course to run, marked by trials and responsibilities ordained by God's providence. Ang sabi ng author dito, let us run with endurance the race that is set before us. So yung salitang let us ay paulit-ulit na binabanggit. Kung mapapasin nyo sa aklat na ito. At ito ay nasusundan lagi ng instruction. Pag sinabi ng author na let us, then ang kasunod nun ay instruction. At dito, ang instruction ng author, let us, sabi niya, run with endurance. Ang ibig sabihin ng salitang run dito ay tumakbo, katulad ng athlete na nakikipag-compete with full and complete effort with directed purpose. So may layunin. Hindi ka lamang tumatakbo. You have a goal. In other words, ikaw ay tumatakbo sa abot ng iyong makakaya na naglalayon na matapos ang karera. At yung run dito ay nasa present tense. Ibig sabihin, hindi ka lamang tatakbuhan, but you will continually running hanggang sa dulo ng takbuhin na ito. So, sinasabi ng author, let us keep on running. Ang idea is run, hindi maglakad, hindi mag-stroll, but run. Eh ang pagtakbong ito, it demands great effort. Dahil yung salitang race dito na ginamit, sa Greek, ito ay agon, kung saan nakuha yung salitang agony sa English. So, yung word na agony, ang sabi, in ancient times, ito ay tumutukoy sa athletic competitions. But over time, it came to describe any intense struggle, especially one involving a pain. So sinasabi nito na ang karera ay hindi madali. Ito ay mabigat. Minsan nakakapagod, minsan masakit, at itong karera na ito ay nangangailangan ng matinding disiplina, determinasyon, at pagtsatsaga. It is a struggle involving conflict, contentions, and strife. Kaya ang sabi ng author dito, run this race with perseverance. Run this race with endurance. Ano man yung maging hadlang, ano man ang magpabagal sa pagtakbo mo o magpasuko sa atin, tayo ay magtiis at magpatuloy sa pagtakbo. Sinasabi ng author dito, don't give up. Persevere, endure. Hindi madali ang takbuhin ito. Maraming discouragement, disappointments, suffering, persecutions, but we need to run. We need to persevere. At hindi lamang tayo tatakbo, but to run faithfully.
tumakbo ng may katapatan, and to run in such a way to win the prize. Kailangan pag tumatakbo tayo, sa race na ito, nasa mind natin yung intent ng winning. Katulad din ni Apostle Paul, hindi ba? Nung binasa natin kanina sa 1 Corinthians chapter 9, verses 24 to 27, ang sabi doon, do you not know that in a race all the runners run, but only one receives the prize? So run that you may obtain it. Every athlete exercises self-control in all things. They do it to receive a perishable wreath, but we, an imperishable. So I do not run aimlessly. I do not box as one beating the air, but I discipline my body and keep it under control, lest after preaching to others, I myself should be disqualified. Dito isinasalarawan ni Pablo na yung uri ng disiplina na kailangan in order to win as an spiritual athlete. Para manalo. Ang sabi niya, we must discipline our bodies and bring them into submission or subjection upang ang laman with its desires or sinful desires ay hindi maghahari at ilagaw tayo sa kasalanan na magpapalayo sa layunin ng kabanalan at pagiging kawangis ni Kristo. Kaya itong run, ulitin ko ulit, hindi madali, at wag nating isipin o wag isipin ng sino man na tulad ng iniisip ng iba that once you become a Christian ay okay na ang lahat. Christian life is not spiritual passivity. Ibig sabihin, ay yung iniisip na once na siya ay naging Kristiyano, ay ang Diyos na ang bahala sa lahat. Kaya wala nang kailangan gawin para sumunod o mag-exert ng effort. Ang pananampalataya kay Kristo ay hindi inaalis ang laban sa buhay, ngunit binabago nito ang layunin ng laban. So hindi inaalis ang mga struggles, ang suffering, yung sakit o kung ano man, pero binabago nito yung layunin ng buhay o layunin ng laban. Ibig sabihin, sa ating pagtakbo, hindi ito patungkol sa ating sariling katagumpayan, kundi ito ay patungkol sa Diyos at sa layunin ng Diyos sa atin ng pagiging kawangis ng ating Panginoong Hesukristo. At hindi rin tayo tumatakbo para mapansin ng mundo, para i-upload ng mundo. But we are running to glorify our God and our Savior. Para maparangalan ang kanyang dakilang pangalan. Ngunit sa ating pagtakbo, hindi tayo tumatakbo ng nag-iisa. Tumatakbo tayo nakasama si Kristo in every step ng ating pagtakbo. Because the grace that saves us is the same grace that strengthens us to endure. Yan ang sabi ni Pablo, di ba, kay Timothy, sa 2 Timothy chapter 2, verse 1. You then, my child, be strengthened by the grace that is in Christ Jesus. Si Derek Redmond, hindi ko alam kung kilala nyo, maybe you are familiar sa kanya. Si Derek Redmond ay isang mahusay na athlete. Siya ay kilala sa kanyang bilis at determination. Ngunit sa isang Olympic race na kanyang sinalihan, bigla siyang napilayan sa gitna ng competition. Imagine, he prepares doon sa competition na yon for a long time. He disciplines his body. Ngunit nangyari ang ayaw mangyari ng lahat ng runner. Ang mapilayan sa gitna ng kompetisyon. Pero sa kabila ng sakit at pagkabigo, gustong tapusin ni Redmond yung karera. Bagaman pipilay-pilay, siya ay naglakad kahit na nahihirapan para matapos yung finish line. Knowing na wala na siyang pag-asang manalo. Ngunit may magandang nangyari. Yung ama niya, yung father niya, nanonood mula sa audience at tumakbo.
At siya ay niyakap at tinulungang makarating sa finish line. In short, natapos ni Redmond yung karera, bagaman siya ay talo. Ganyan din ang race sa buhay. Yes, there are struggles. May agony na kailangang pagtiisan. Ngunit hindi tayo tumatakbo mag-isa. Ang Diyos ay nagbibigay ng lakas sa pamamagitan ni Kristo at tumutulong sa atin na tumakbo at matapos ang takbuhin ito ng may katapatan. We are not running alone. Hindi tayo tumatakbo na mag-isa. Notice the phrase that is set before us. Ang Diyos ang naglagay sa atin sa race na ito, and He is more than able to help us finish this race. Natapusin ang takbuhin na ito. Sa gitna ng karera, si Kristo ang ating lakas. Hindi natin ito kayang tapusin by our own strength, ngunit kaya nating tapusin ito dahil sa biyaya na nasa Panginoong Hesukristo, na tayo ay pinapalakas araw-araw. Sa takbuhin ng pananampalataya, hindi mahalaga kung napilayang ka. Ang mahalaga ay kung sino ang kasama mo. Because our perseverance depends not on our strength, but on God's unchanging grace. The race is long. Yes, it's true, but the Lord preserves those who are His. But malinaw sa salita ng Diyos, no one can snatch them, sabi ng Panginoong Jesucristo, out of my Father's hand. Yan ang sabi ng Panginoon. So, the Lord o God has set this race before us. Pero siya rin yung Diyos na nagsusustain sa bawat isa sa atin in order for us to be faithful to finish this course or this race. Ang pagtakbo natin, bagaman ito ay inahalin tulad sa isang atleta, ito hindi katulad din ng isang atleta na nakikipag-compete. Anong ibig ko pong sabihin? Tayo ay tumatakbo not to compete against each other to win the prize. But we are running for each other. We are not against each other, but for each other. Dahil tayo ay pinag-isa kay Kristo at lahat tayo ay inilagay sa race na ito. Kaya kung mayroon mang hindi pagkakaunawaan sa ating kalagitnaan, tumingin tayo sa cross ni Kristo. Tayo ay iisa kay Kristo, tayo ay magkakampi at hindi magkakaaway. Kaya pagka mayroon kayong hindi pagkakaunawaan ng kapatiran, sabi mo sa kanya, magkakampi tayo, hindi magkaaway. Hindi tayo nagpaparamihan dito ng accomplishments o ministries, ngunit nagtutulungan para sa pamamagitan nito ay mapalawig ang kaharian ng ating Panginoong Jesus. So let us run the race as one, finishing the task that God has been given to us as a church. Ang ating kompetisyon ay hindi sa isa't isa, kaya kanino? Against Satan. Against our enemy. Against his system. Against our own flesh. Ang ating sariling laman. Nilalabanan natin ito upang hindi tayo ma-disqualify dun sa prize na sinasabi ni Apostle Paul kanina. Di ba't yan ang sinabi ng author dito sa verse 1? Ang sabi, let us also lay aside every weight and sin which clings so closely. Let us lay aside means to put or take something away from its normal location and put it out of the way. Literally, ginagamit ito para ipakita yung pagtanggal ng damit ng isang athlete na sumasali sa Olympic Games na nagpapabigat sa kanila. In fact, kapag nakakita ka ng runner, sobrang nipis nung kanilang suot. Kung maaari lang, hindi sila magsuot. Pero hindi naman pwede yun, no? Pangit naman manood. Tumatakbo na walang suot. Pero hanggat maaari, sobrang nipis nung kanilang suot. Dahil ayaw nilang may
pabigat sa kanilang katawan upang makatakbo sila ng maayos. Yan ang sinasabi ng author dito, patungkol din sa ating pagtakbo bilang Kristiyano. We have to lay aside every weight and every sin which clings so closely. At ito ay nasa aorist tense, sa Greek, may mga parsing kasi, no? Nasa aorist tense, na ang ibig sabihin, once and for all action. Minsanan lamang. So lahat ng mga bagay na nakakasagabal sa pagtakbo mo, you have to put it away. Once and for all, then run. Yun ang sinasabi ng author dito. Sa sermon ni Spurgeon, ang sabi niya, we cannot win if we are weighted. Kung may pabigat, the pace will have to be very swift and we cannot get to it or keep it up. If we have weights to carry, unloaded, we shall find the race taxing all our powers. Weighted, we shall be doomed to failure. So, sinasabi niya, kung ikaw ay may pabigat sa iyong pagtakbo, pwede kang matalo at hindi magtagumpay. Ano yung ililay aside natin dito o tatanggalin? Una, sabi ng author dito, every weight. Ano ba yung every weight dito? Ito ay tumutukoy sa mga hadlang na gawin ng isang bagay. Yung every weight dito, hindi ito masama on itself o in itself. But this every weight weighs us down. Divert our attention. Inuubos nito yung ating enerhiya. Dampens our enthusiasm for the things of God. May magsasabi, hindi naman pala masama. Bakit kailangan kong tanggalin? Yes, totoo. Ngunit ang problema doon ay hindi doon sa weight. Ang problema ay yung nagagawa nito sa atin. It keeps us running well, at ang dulot nito ay pagkatalo o pagkabigo. So ang tamang tanong ay hindi masama ba ito? No, ang tamang tanong ay tinutulungan ba tayo nitong mga bagay na ito to run the race? Tinutulungan ba tayo nitong mga bagay na ito para matapos yung karera? Kung hindi, obvious yung sagot. Stop it, throw it off. Ang sabi nga. Well, dito, hindi sinabi ng author kung ano yung mga weights na ito. Ngunit sa context, itong mga Jewish Christians, bumabalik sila sa kanilang old religion, which is Judaism. Kaya ang sabi ng author, put that away. Hindi yan nakakatulong sa pagtakbo nyo, sa takbuhing ito. Sa ating panahon, kasama marahil dito yung mga material possessions, na wala namang masama dyan, ngunit kung nakakahadlang ito sa pagtakbo natin, sabi ng author, let us lay aside. Maring ito ay yung mga ginagawa natin sa araw-araw. Panonood ng TV, ng sobra, o movies sa Netflix. Naalala ko. Hindi na kasi kami nanonood ng Netflix ni Myra. Mga computer games. Sa cellphone natin, Android games, iOS games, social media, it could be work. Pag sobra tayong workaholic, yung sinasabi, kung saan ay mas inilalaan natin ang karamihan sa ating oras o karamihan sa ating lakas at wala na tayong time to spend with God. Well, sabi ko nga po, hindi masama ang lahat ng bagay na ito. Ngunit pwede itong maging pabigat sa pagtakbo natin sa karera na ito. So every weight na nagpapabagal sa iyong pagtakbo, meaning no exemptions. Lahat ng nakakasagabal, lay it aside. Put it away. Throw it off. And sabi pa dito, ano pa yung i-stop natin? Ang sabi dito, the sin which clings so closely. Well, ito yung obvious na nakakasagabal sa pagtakbo natin bilang mga mananampalataya. Sin, yung laging ginagawa niya sa atin, it weakens our faith. Pinanghihinan nito ang ating pananampalataya.
and it weighs us down. Ano ba yung yung sin clings so closely? Di ba maraming mga kasalanan na parang natural na sa atin. Ay aminin man natin sa hindi. Di ba? Madaling bumalik, mahirap bitawan, at madalas itong mga kasalanan na ito ay kinukonsintihan natin. Ito ang sinasabi ng author dito na sin which clings so closely, or yung tinatawag na favorite or habitual sins na ginagawa natin. Itong mga kasalanan na ito ay hindi palaging halata, pero ito ang madalas na umahadlang sa ating paglago kay Kristo. Si Namaresco, yung sinabi ni Thomas Watson, kung paano natin ito, Manton ba, Watson? Basta Thomas yun. Paano natin ito makikilala? Kalimutan ko, sorry. Paano daw natin ito makikilala? Sabi niya, ito ang kasalanang ginagawa natin na pinapakain pa ng iba pang mga kasalanan. So, ibig sabihin, halimbawa, minsan kasakiman, kaya ang tao ay nagsisinungaling dahil sa kanyang kasakiman, ang tao ay nandaraya dahil sa kanyang kasakiman, o ang tao ay nagpapasuhol o nagpapabribe dahil sa kanyang kasakiman. Ito ang kasalanan na ayaw nating ipasaway. O ayaw nating masabihan na i-rebuke tayo o itama tayo. Kapag may nagsabi sa atin ng totoo tungkol sa kasalanan ito, nagagalit tayo o lumalayo. We put distance from that person. Sabi pa, ito ang kasalanang hindi nating matanggihan. May mga kasalanan kaya mong iwasan, pero itong kasalanan na ito ay palaging bumabalik at ikaw ay laging natatalo. Ikaw ay laging laglag. Ito ang kasalanang ipinagtatanggol natin. We are justifying it. Hindi ko alam paano natin gina-justify, pero ito yung lagi nating ipinagtatanggol. Kapag sinasabi mo nang wala namang masama, o tama lamang na magalit ako, baka ito na yung kasalanang kinukonsinti mo. Ito ang kasalanang buwabagabag sa konsensya mo. Kapag ikaw ay may pinagdadaanan, kapag ikaw may problema, kapag ikaw ay may sakit, ito yung kasalanang bumabalik-balik sa iyo na ginagawa mo. Ito ang kasalanang mahirap bitawan. At ito ang kasalanang nagpapabagal sa pagtakbo natin o sumasagabal sa pagtakbo natin sa race na ito. Ito ang naramdaman ni David nang sabihin niya sa Psalm 38 verse 4, "For my iniquities have gone over my head like a heavy burden. They are too heavy for me." Kaya if we do not lay aside this weight of sin by sincere repentance, it will sink us. O palulubugin tayo nito. Hindi tayo makakatakbo ng maayos nang may pabigat sa ating likod. Ang sabi nga, an immoral person cannot run the race of holiness. A proud man cannot run the race of humility. A self-willed man cannot run the race of obedience. O Christian, sabi niya, unburden your soul of sin. Throw off this weight if you intend to hold on the crown. Kung gusto mong manalo, kung gusto mong makuha yung prize, lay it aside, throw it off, stop it. To run the race of Christ, or to run the race of life in Christ, this must be our daily goal. Confess your sins, trust God for the strength, use discipline and self-control, and run this race with agony, with endurance. Persevere. Dahil alam natin na ang Diyos natin ay hindi tayo iiwan at pababayaan. Madalas kung magamit, naalala ko lang yung ilustrasyon patungkol doon sa Interpreter's House, sa Pilgrim's Progress. Familiar siguro ang karamihan sa inyo. Pero doon sa Interpreter's House, ay si Christian ay may nakitang nasusunog na pader. Ay, kalimutan ko tuloy. Ano ba yan? Sabi ko, wag ako maglalagay ng mga ano eh. Hindi, may nakitang
pader, no? Na nasusunog. At nakita niya, si Satanas ay binubuhusan ng tubig yung pader para mamatay. Pero nagtataka si Christian, bakit hindi namamatay-matay yung apoy? At ipinakita sa kanya ng interpreter na sa likod nun, nandun ang Panginoong Jesus, nagbubuhos ng langis. Ganyan yung pagtakbo natin sa pananampalataya. Maraming ginagamit na paraan si Satanas para pigilan tayo sa pagtakbo. Pero ang Diyos ay patuloy na nagbibigay ng lakas sa bawat mananampalataya, sa bawat inilagay niya sa karerang ito, so that sila ay makatakbo ng mabilis at ng may katapatan. Pangalawang bagay dito, in the race of life, we must look unto Jesus, the author and perfecter of our faith. Ang sabi dito sa verse 2, looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. Yung salitang looking dito, ang ibig sabihin, to turn our eyes away from all else and fix them on something. So, nakatingin ka dito at wala kang pakialam sa ibang mga bagay. Your eyes, yung mata mo ay nakafix lang dun sa bagay na yun. At ang sabi ng author dito, let us fix our eyes where? To Jesus Christ. Ituon natin ang ating mga mata sa Panginoong Hesukristo. Paano nangyayari ito? Imagine natin yung isang runner na nasa marathon. Along the way, may mga iba't ibang distractions sa kanya. Yung cheer ng mga tao, yung ibang mga kasabayan niya, marahil humihinto na, yung sakit sa kanyang legs, yung pagod. Ngunit hindi niya hayaan na madistract siya ng mga bagay na ito. At yung mga mata niya, nakafix lang sa isang bagay. Ano yun? Sa prize. Sa prize. He will not stop. He will run continually for the prize. Para sa premyo. Ganun din sa atin ng mga mananampalataya. We must run the race of faith with our eyes fixed on the Lord Jesus Christ. He is our goal. At sa Kanya lamang dapat nakafix ang ating atensyon. We are to run this race with no eyes, sabi nga, for anyone except, or anything except Jesus. It is Jesus whom we run. And there must be no divided attention. Bagaman may mga examples na tayo na pwedeng tularan, na tapat na tumatakbo sa race ng pananampalataya sa biyaya ng Diyos. Katulad ng ibinigay dito na cloud of witnesses. Pero aminin natin sa hindi, tao pa rin sila, nagkakasala at nagkakamali. We will be discouraged and disappointed kung sa kanila lamang nakatuon ang ating mga mata. Kaya yung author, bagaman ibinigay niya, sabi ko nga kanina, ibinigay niya na example ang mga cloud of witnesses na to, pero itinuro niya pa rin sila to fix their eyes on Jesus. Bakit? Dahil sila man din, itong mga cloud of witnesses na to, they are also running with their eyes fixed on Jesus Christ. Itinuturo din tayo ng mga taong ito sa Panginoong Hesukristo. Di ba't yan yung sinabi dito sa Hebrews 11 patungkol kay Moses? Sa 11 verse 26, ang sabi, He considered the reproach of Christ greater wealth than the treasures of Egypt, for he was looking to the reward. So he is looking forward to the Lord Jesus Christ. Yung kanyang race, sa kanyang race, nakafix ang kanyang mata sa Panginoong Hesukristo. Why we should fix our eyes on Jesus? Ang sabi ng author dito, because He is the founder and perfecter of our faith. Yung salitang founder dito is the one who leads, no? From the beginning. The one who is the first in succession of many who follow. So, Jesus, sinasabi dito, is our chief leader. He is the preeminent example
of our faith. Baka may magsabi naman sa inyo, paano ko mamumuhay? Tutularan ng Panginoong Jesucristo, Diyos siya. But don't forget, ang Panginoong Jesucristo din natin ay naging tao din na katulad natin. Sabi nga dito, hindi ba, sa Hebrews 4 verse 15, for we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but one who in every respect has been tempted as we are, yet without sin. So the Lord Jesus Christ became human like us. Katulad natin na tao, nauuhaw, nagugutom. He experienced every temptation. At sabi nga dito, hindi pa tayo umabot sa punto na nakatulad ng tukso sa atin, nakatulad ng Panginoong Jesus. Kaya ito yung ibinigay ng author na example dito. Look or fix your eyes sa ating Panginoong Jesucristo. When we are tempted, look to Him kung paano niya na-overcome ang temptation. Kapag tayo ay nagda-doubt dahil sa mga karanasan natin sa buhay o hindi magandang karanasan, nagda-doubt sa kalooban ng Panginoon, look to Christ kung paano siya nagtiwala at nagsubmit sa kalooban ng Diyos. So kung mayroon man tayong gagawing halimbawa sa ating pagtakbo, titignan sa ating pagtakbo, huwag nakafix ang mata natin sa tao. Madi-discourage at madi-disappoint lahat tayo. Fix your eyes on the Lord Jesus Christ. Hindi lamang siya ang chief leader natin sa takbuhin ito. He is also the perfecter of our faith. Ang ibig sabihin, He will carry our faith to completion. Hindi pa siya nang sinabi ni Apostol Pablo sa Philippians 1 verse 6, ang sabi, and I am sure of this, or I am certain of this, sabi ni Pablo, that He who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. Tingnan yung confidence ni Paul. He is very sure. He is very confident na tatapusin ng Diyos ang karerang ito. Kaya sabi ng author dito, consider Him. He endured the cross and finished it well. Bakit natin i-consider ang Panginoong Jesus? Ang sabi dito, so that we might not grow weary o hindi tayo mawalan ng pag-asa or maging faint-hearted upang tayo ay wag manghina o manlupaypay. Alam niyo po, yung grow weary dito, ang ibig sabihin niyan ay yung to grow fatigue or weary in soul and thus to become discouraged. So, sinasabi mo rin nito na yung race na ito ay nakakapagod, na ang race na ito ay hindi madaling takbuhin, kundi isang karerang puno ng pagdurusa, pagsubok at pagtitiis. Yung mga mananampalataya dito, nakakaranas sila ng pag-uusig at manlilibak. Sila ay nasa panganib na bumalik at sumuko. Sabi ko nga sa kanilang lumang relihiyon. Kaya sinabi ng author dito, consider Him, consider Christ, dahil siya yung perfect example ng pananampalatayang nagtagumpay sa pagdurusa. Sabi nga dito, by faith, the Lord Jesus Christ endured the cross and He despised the shame, steadfastly accomplishing the Father's sovereign will until He entered into His glory in heaven. Sa ngayon, ang Panginoong Jesus, because of His endurance, perseverance, nakaupo sa kanang trono ng Diyos, ng Ama, sapagkat siya ay nagtiis at nagdusa ng may katapatan at siya ay hindi natakot dun sa mga hamak ng sanlibutan. Ito ay nagbibigay sa atin ng isang halimbawa upang tayo man ay matutong magpasa ng ating sariling cross sa ating pagtakbo o sa ating buhay. Well, yung cross ni Kristo ay hindi lamang ito instrumento ng kaligtasan, kundi larawan ng tunay na pananampalataya, isang pananampalatayang nagtitiis, nananampalataya at umaasa
hanggang wakas. Kung ang Panginoong Jesus, ang anak ng Diyos, ay nagtiis sa pamamagitan ng pananampalataya, gaano pa kaya tayo na kanyang tinubos? Ang sabi nga, our faith does not rest on the heaviness of our burdens, but looks beyond them to the surpassing glory of the reward prepared for us, to behold Christ and to dwell with Him forever by the grace and promise of God. So let us fix our eyes on Him. Let us fix our eyes on the Lord Jesus Christ. Si Roger Bannister, I think, nagamit ko itong illustration na sa pinanggalingan nating church. Si Roger Bannister, siya yung unang tumakbo ng 1 milya nang wala pang 4 na minuto. So 1 mile nang wala pang 4 minutes na naitala sa history o sa kasaysayan. Ngunit sa loob ng 2 buwan, ito ay nalagpasan ni John Landy ng 1.4 seconds. So, 3 minutes and something. Kaya noong August 7, 1954, itong dalawang ito ay nagtagpo para sa isang makasaysayang karera. Nung sila ay tumatakbo na, at nang malapit na sila sa last lap, itong si Landy na nalagpasan ng 1.4 seconds yung takbuhin, ay nagkaroon ng isang tanong sa isip niya nung sila ay nasa last lap na. Ang tanong niya, nasaan si Bannister? Nasaan si Bannister? Nang lumingon siya, nalagpasan na siya ni Bannister. Kalaunan ay in-interview si Landy ng isang reporter ng Time Magazine at sinabi niya kung bakit siya natalo, if I hadn't looked back, I would have won. Kung hindi ako lumingon, nanalo ako. Mga kapatid, this is a vivid picture of our race of faith. We who run under the sovereign grace of Christ are called to persevere by His strength. Hindi lumingon sa ating mga kahinaan, but to press forward with our eyes fixed on Him, who is the author and finisher of our faith. Kasi kapag tumingin tayo sa likod, sa ating mga kabiguan, sa ating mga kasalanan, o sa nakaraang sugat, tayo ay matitisod. Kapag tumingin naman tayo sa iba, sa mga kasama nating mananampalataya, sa kanilang kakayahan, sa kanilang kahinaan, tayo ay madidismaya. Ngunit kapag tumingin tayo kay Jesus, ang author and finisher of our faith, doon natin natatagpuan yung direksyon, yung pagtitiis at pag-asa upang tapusin ang karerang ito ng may katapatan. Si Kristo ang ating pinagmulan at siya rin ang katapusan ng ating karera. Hindi lamang siya ang halimbawa ng pagtitiis, kundi siya rin ang tagapagbigay ng lakas upang matapos natin ang takbuhin ito. Kaya as we press on, as we run this race, let us fix our eyes on Him. Siya ang ating tunay na gantimpala at tagumpay. Not because we are worthy to run this race, but because He alone is worthy. And by His grace, we are running this race. We can press on. Ang sabi ni Apostle Paul, because Christ Jesus had made us His own. Di ba yan ang sinabi ni Apostle Paul sa Philippians 3 verse 12? Not that I have already obtained this or am already perfect, but I press on to make it my own. Because, sabi niya, Christ Jesus has made me His own. So you are running this race, and someday, tayo ay magtatagumpay, not because of our own strength, hindi dahil sa galing natin, sa mga strategy natin sa pagtakbo, sa mga technique natin, but because of the Lord Jesus Christ who own us sa pamamagitan ng kanyang ginawa sa cross ng Kalbaryo. Ito ay yung pagtingin sa Panginoong Jesus ay
panawagan din sa mga hindi pa sumasampalataya sa Kanya. Kung ikaw ay wala pang relasyon sa Panginoong Hesukristo, ikaw din ay tinatawag na to look unto Him. Tumingin sa Panginoong Jesus. Ang Ebanghelyo ay hindi ka inuutusan kung wala ka pang relasyon sa Panginoon na ayusin mo muna ang sarili mo or prove your worth first. But the gospel is calling you to look away from yourselves at tumingin kay Jesus ng tunay na nagliligtas. Huwag kang tumingin sa sarili mo para sa iyong sariling kaligtasan. Tumingin ka kay Jesus. In Him alone, there is forgiveness, life, and everlasting joy. So, ang ating kaligtasan ay hindi nakasalalay sa ating mga gawa, kundi sa tinapos na gawa ni Jesus sa cross ng Kalbaryo. Kaya kung ikaw ay hindi pa sumasampalataya sa Kanya, kilalanin mo siya bilang Diyos na banal, magsisi ka sa iyong mga kasalanan at manampalataya ka sa Panginoong Hesukristo. At bilang hamon sa iyo, babasahin ko yung sinabi sa Isaiah 45 verse 22. Kayo'y bumaling sa akin, sabi ng Panginoon, at kayo'y maliligtas. Lahat ng dulo ng lupa, sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. So put your faith in Christ, and God will also put you dito sa race na ito. Na, at sabi ni Apostle Paul, sigurado yung katagumpayan. Sigurado yung katagumpayan. Hindi dahil sa akin, hindi dahil sa iyo, kundi sa Panginoong Jesus na nagsusustain at magbibigay sa atin ng katagumpayan. So run. Pero wag ka lang tumakbo. Run faithfully. Run faithfully. Let us pray. Ama naming Diyos na nasa langit, nagpapasalamat po kami sa paalala ng inyong mga salita. Patungkol po sa Panginoon sa buhay Kristiyano na bilang isang takbuhin. Panginoon, salamat dahil sa Panginoong Jesus ay inilagay niyo po kami sa race na ito. At yung race na ito ay hindi madali, mahirap, may agony, kaya kailangan namin mag-persevere, kailangan namin mag-endure. Pero salamat po Panginoon, bagaman ganun yung race na aming tinatahak, ay ipinakita nyo rin po sa inyong mga salita na hindi nyo po kami iniiwan. Kami ay inyong kasama sa bawat hakbang ng karera o takbuhin na ito. Kaya Panginoon, kung mayroon man dito na kapatid namin na nangihina, parang gusto nang sumuko dahil sa kabi-kabilaang mabibigat na problema na marahil pinagdadaanan niya, help them, O Lord, to look unto Jesus. Tignan ang Panginoong Jesus bilang halimbawa, tignan ang Panginoong Jesus bilang nagbibigay ng lakas to go through all these sufferings, all these hardships sa buhay. Idinadalangin din po namin, Panginoon, na kung mayroon man dito na wala pa pong relasyon sa Panginoong Hesukristo, kilusan niyo po ang kanyang puso. Baguhin niyo po, O Banal na Espiritu, ang kanyang pusong bato at palitan ito ng pusong laman na kung saan ay makikita niya ang kanyang kalagayan sa inyong harapan at makikita niya ang Panginoong Jesus at siya ay magsisisi sa kanyang mga kasalanan at manampalataya sa Panginoong Hesukristo. Maraming salamat po Panginoon sa inyo, sa inyong mga salita. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.